Bahala ka kung ayaw mong kumain. Basta ako, kakain na. Pero huwag kang magrereklamo kung walang matirang ulam sa'yo dahil kasalanan mo rin. Napakatigas talaga ng ulo mong bata ka. Pati pag-aaral mo, napapabayaan mo na. Ma, ito na po ang grades ko sa second grading. Nako, siguradong mas mataas tong grades mo ngayong second grading kumpara nung first grading. Dahil alam mo naman na lagi kong sinasabi sa'yo na mas galingan mo pa, di ba? Ano to? Bakit bumaba ng isang puntos ang grades mo sa English at Science? Anong ginagawa mo at ganito ang grades mo? Yan na nga bang sinasabi ko sa yung bata ka eh. Puro ka kasi gadget. Pero ma, ginilingan ko naman po eh. Kaso hindi ko naman po talaga kinaya. Anong hindi kinaya? Ang sabihin mo, naging pabaya ka lang talaga. Kasi matigas yung ulo mo. Wala ka nang inatupag, kundi yung cellphone na yan. Akin na nga to. Magmula ngayon, hindi mo na mahawakan tong cellphone mo, okay? Kailangan mong taasan ulit ang grades mo sa English at Science. At dahil kung hindi, malalagot ka talaga sa akin. Pero ma, ako pa rin naman po ang top 1 sa school namin. Wala akong pakialam kung ikaw pa rin ang top 1. Ang sinasabi ko sa'yo, dapat hindi bababa ang grades mo sa lahat ng subject. Dapat bawat grading mas tumataas, hindi bumababa. Gets mo ba? Sige na, pumasok ka na sa kwarto mo at mag-aral ka. Hindi yung kung ano-anong inaatupag mo dyan. Yan ang hirap sa mga kabataan ngayon eh. Puro kasi cellphone. Kaya wala tuloy natututunan sa school. Jushane, lumabas ka na dyan. Kakain na tayo. Sabay na tayo para minsanan na lang ang hugasan. Mauna na po kayong kumain. Hindi pa po ako gutom. Bahala ka kung ayaw mong kumain. Basta ako, kakain na. Pero huwag kang magrereklamo kung walang matirang ulam sa'yo dahil kasalanan mo rin. Napakatigas talaga ng ulo mong bata ka. Pati pag-aaral mo, napapabayaan mo na. Ginawa ko naman ang best ko para lagi maging top 1 sa school. Pero bakit hindi pa rin ma-appreciate yun ni Mama? Yes, hello? Sino po sila? Magandang umaga po, Mrs. Balangge. Ako po si Sir Tony. Guro po ako ng anak ninyong si Joshane. Napatawag po ako dahil gusto ko po sana kayo makausap dito sa school ng personal. Kung hindi po kayo busy. Tungkol saan po, sir? Tungkol po sa anak niyo si Joshane. Okay, sige po. Magbibihis lang po ako, tapos punta na po ako dyan sa school. Salamat po. Salamat din po. Ano kayang nangyari sa batang yun? Bakit ako pinapatawag ng teacher niya? Mukhang may ginawa na namang kalokohan ng batang yun. Mrs. Balangge, pinatawag ko po kayo dito sa school para aware din kayo sa pinagdaraanan ng anak niyo. Napapansin ko kasi nitong mga nakaraang araw, medyo matamlay siya at hindi makapag-focus. Siyempre bilang teacher, kinausap ko po siya. At ang sabi niya po sa akin, napipressure daw po siya sa inyo. Ayaw ko pong manghimasok, pero bilang teacher, kailangan ko rin pong malaman yung saloobin ng mga estudyante ko. Alam naman po natin na matalinong bata si Joshane. Kaya nga po siyang top 1, di ba? At nakita ko naman po na pinagbubutihan niya yung pag-aaral niya. Pero sana bilang magulang, medyo babaan po natin yung expectation natin sa mga anak natin. Kasi baka dahil dun sa expectation na yon, doon pa lumayo ang loob nila sa atin. O the worst, baka lalong mawalan sila ng motivation para makapag-focus sa pag-aaral.
Naiintindihan ko na po ang ibig ninyong sabihin, sir. At tama po kayo. Dahil po sa taas ng expectation ko sa anak ko, lumayo na ang loob niyo sa akin. Kaya hindi ko na rin po napansin na may dinaramdam na po pala siya. Sa totoo po niyan, Mrs. Balangge, ako po yung nag-convince kay Joshane para mag-open up siya sa inyo. Pero dahil nga sa sobrang higpit nyo, mas gugustuhin pa raw niya na manahimik na lang. Ang epekto po nito hindi maganda dahil nagkikimkim siya ng saloobin na hindi maganda para sa isang bata na tulad niya. Hayaan niyo po, sir. Pag-uwi ko, kakausapin ko po siya agad at ako na rin pong magpapakumbaba. Salamat po dahil sa inyo. Nalaman ko na may ganoon na po pala sa loob niyo sa akin. Wala nga naman, Mrs. Balangge. Sige po, salamat po, sir. Anak, pwede ba tayong mag-usap sandali? Nagkausap kasi kami ng teacher mo kaninang umaga at nalaman ko na may dinadamdam ka pala sa akin. Pasensya ka na kung masyadong naging mataas ang expectation ko sa'yo, ha? Ang gusto ko lang naman kasi marami kang matutunan habang nag-aaral ka, na maging honor student ka para kahit papano sumaya naman yung pakiramdam ko bilang nanay mo. Pero hindi ko namamalayan. Lumalayo na palang loob mo sa akin. Sorry talaga, anak. Sorry din po dahil nakapagsabi po ako kay teacher na kasi napapansin rin daw po niya na lagi akong tahimik sa school. Wala yun, anak. Actually, nakatulong pa nga yun para ma-realize ko ang mali ko at maitama ko yun ngayon. Mula ngayon, hindi na kita hihigpitan. At higit sa lahat, hindi na ako mag-e-expect kung mataas o bumaba man ang grades mo. Basta anak, ang hiling ko lang, huwag mong pababayaan ang pag-aaral mo, ha? Huwag na po kayong mag-alala, ma. Hindi ko na po papabayaan ang pag-aaral ko. Dahil alam ko po ang sakripisyo niyo para pag-aralin ako. Kasi, kayo lang po mag-isa na tataguyod sa akin. Kaya salamat din po na kayong naging nanay at tatay ko. Salamat din, anak. Mahal na mahal kita. Gaya ng pinangako ko sa sarili ko. Itataguyod kita kahit mag-isa lang ako. Kasi ikaw lang ang buhay ko.